15 years nang inipon yung 3 million pesos without thinking na may biglang sasalpok sa kanya na bus. Yung greediness minsan yung lalong magpapahirap makakadali sa'yo. sa'yo. Yung uubos sa'yo. So, hindi siya luxury. It should be a necessity na lahat ng tao financially literate. Walang one size fits all na advice. So we would like to welcome Coach Lester Reyes. Hindi naman masama na mag-fail kasi doon nga di tayo natututo tulad ng nangyari sa'yo. Ang mali ko lang nung time na yun, hindi ko talaga siya napag-isipan, hindi ko siya na-research. Nagbase ako dun sa mga hearsay. Usapang praktikal at madiskarteng galawan. Ito ang Para-Paraan with Salmin. Hosted by Jorik, our resident raketero, at MK ng FH Moms. Hindi natin iiwasan ang usapang finance at hahanapan natin yan ng mga para-paraan. Usapang pera ba? Hindi natin tatakbuhan yan. Ako si Jorik, your resident rakitero. At ako naman si MK of FH Moms, where moms work smart, and we welcome you to Para-Paraan with Salmon. Dito ang pera hindi lang basta-basta tinatago, kundi pinapalago. From tried and tested money moves to practical financial choices, tara at pag-usapan natin ang mga para-paraan na yan. Alam mo, the reason that why I'm excited for today's guest is because finally may financial advisor na tayo makakausap. Para makikinig lang tayo ngayong buong usapan. Parang tayo talaga yung, alam mo, yung makakakuha ng financial tips na makakatulong sa ating parehong gastador. So we would like to welcome our guest for today, ayan, who is a financial advisor and a digital creator, which is makakarelate pa rin tayo na kilala sa pagbibigay ng mga finance tips. Let us all welcome Coach Lester Reyes. Hello. Good morning. Hello. Thank you for inviting me here. And thank you for being here, sir. Alam namin na marami kang ganap. Kasi nakita ko rin si sir online. Talaga ba? Content creator din siya. Lumabas rin sa FYP mo. Oo. Siyempre, pag yung pera kagad yung usapan na parang, meron ka ba nito? Tututukan mo kagad yun eh. Yes, totoo naman. Nakikita ko si sir, so at least kasama natin siya ngayon at marami akong hinandang questions para sa kanya. So sir, kamusta ang life lately? Ayan. Very busy, lalo na ngayong bare months. Ang dami talagang mga naghahanap ngayon where to put their money. Yes. Ano ba yung pwede pang pagkakitaan? Kasi nga syempre, dadami naman yung gastos. So dapat meron silang balap. So tinutulungan natin sila how to manage their money, ano ba yung mga kailangan pa nilang malaman to earn. Nakarelate ako dun sa maraming kailangan paghandaan kasi Burmans na naman. Yes. Burmans na naman. Gastos, maglalabas na naman tayo ng maraming pera at iisipin na naman natin kung kailan uli may papasok. Yes. Ganun naman palagi. Pero as a finance coach, ano po yung parang wake up call nyo na pinasok nyo po itong financial literacy and pag-handle ng money in general para makatulong sa mga kababayan natin? Ako ever since I was a child, talagang mahilig na ako sa pagbebenta. So at an early age, alam ko, kawari, magbebenta ako ng pulburon. As in grade school lang, no? Piso pa na ng pulburon. Binibenta ko na siya ng 2 pesos. Kumbaga tuwang-tuwa ako kapag mas marami akong pera. Raketero na rin kayo nung bata pa. Raketero na nung bata pa. And then nung medyo tumanda-tanda na ako at nagkaroon ng awareness tungkol sa pera, ang una kong naging investment or natutunan, yung pagbabasa talaga ng libro. And doon ko na-realize na hindi lang pala talaga dapat more on maglalagay ka lang ng pera sa bangko, yung way mo para yumaman. Finance tips na ba na books yung... Yes, yung kay Francisco Colayco, if you're familiar. Para siyang parang Robert Kiyosaki ng Pilipinas. Doon ako nagkaroon ng parang maagang realization na, dapat pala ganito yung ginagawa ko, ganyan-ganyan. So, why not i-share ko na rin sa mas maraming tao. So sir, bilang nandyan kayo sa mundo na yan ng finance, we just wanna know, ano yung mga nakikita mong common mistakes na ginagawa ng mga tao when it comes to finance? Usually, yung niisip lang nila na magsisave lang without really thinking para saan ba yung sinesave nila. Kasi feeling nila, basta nag-ipon lang sila, okay na yun. Kumbaga walang goal. Walang goal. Pero sa lahat naman talaga ng bagay, when you do something, dapat una mo talagang gagawin is ano ba yung gusto kong mangyari. And then saka mo isipin, ano yung tool na magpapabilis mangyari nung goal na yun. So siguro yun yung isa sa mga money mistakes
mistakes, yung wala mo na silang goal, tapos kung saan mo na nilalagay yung pera nila. And instant gratification. Feeling nila since marami silang perang pumapasok, feeling nila deserve nila to. Gagastusin Guilty. muna nila, tapos kung ano yung matira, Parang pinapatamaan. Parang kung ano yung matira sa kalang isi-save. So minsan, doon nagkakaroon ng loophole na, oo nga no, hindi ko naisip na pwede pala mangyari sa akin to. Hindi ko naisip na, oo nga no, baka mawalan ako ng trabaho, saan ko kukunin yung pera pag, kunwari, wala pa akong mahanap ng bagong trabaho. So karamihan ba sa mga Pilipino nagsasave lang talaga na randomly and wala talagang goal? Pasok ba yung coach? Kasi parang tinamaan ako dun na parang save ka lang ng save. Kasi ako parang iniisip ko lang, nag-save ako ng money. Parang okay na yan, nandiyan for na the yung future. pera. Yun lang. Oo. Pero hindi specific na parang, ito Anong para meron sa future? Oo, parang ganun. Yung pala. Tapos ako pala hindi umabot sa future, no? Tapos yung money ko nandun. So ano ba yung mga dapat sa tingin mo na maipasok natin doon na goal pag nag-save ka ng money para at least alam din ng mga nanonood sa atin ngayon? Depende kasi kung anong stage ka na ng buhay mo ngayon eh. Kayo ba married, Ako, single? with 2 kids na. Jorik? Kakaano lang po sa breakup. Naging emotional yung yung topic. Parang ngayon, wala, saving pa din for, kasi breadwinner, may nag-provide for the family, but at the same time, nag-save din ako. Parang nasa isip ko lang talaga ngayon, for the future. Yun lang. Napaisip nga tuloy ako na parang, kung for the future, ano sa future yung pinaghahandaan mo para saan yung pera Ang dami mo kasing papasok different futures eh. May short-term na future, may mid-term na future, may long-term na future. Sa akin, for the kids and probably siguro retirement din talaga. Kung mali yung napili mong financial tool, imbis na makatulong sa'yo yung tool na yun, mas lalo pang nakasama. Doon pumapasok yung role namin as financial coach kasi minsan they think, okay na to kasi kumikita siya ng ganitong interest. Pero marami pa palang dapat i-consider dyan kasi syempre yung disiplina mo, kunwari kumita na ng malaki tapos gusto mo pang retirement, ang dali-dali pa lang i-withdraw. So, nadi-defeat yung purpose ng goal na yun. Pero kung gusto mo lang naman, kunwari after 2 years, gusto mo mag-travel, di okay, may ganito tayong klase ng bank na pwedeng paglagyan ng pera tapos saka mo siya i-withdraw pag kinakailangan mo. Walang one-size-fits-all na advice or one-size-fits-all na, ito na yung pinaka-perfect mo na gagawin. Kailangan mo talagang upuan yun with the client or with the person na nangihingi ng tulong. Depende talaga sa plano at sa interest ng mga kliyente kung para Correct. saan yung savings mo. Oo, para ka nagpapatayo ng bahay niyan eh. Iba-ibang gusto ng bahay ng tao. Gusto bungalow lang, gusto 1 bedroom, 2 bedroom, yung isa gusto 2 story. So, syempre, aayunan mo yung gusto niya. Ano ba yung kaya mong tabi? Kasi iba-iba rin naman yung situation, di ba? Di ba? Pero it doesn't mean na kunwari ay konti lang yung pera mo, hindi ka na pwedeng mag-ipon. Kasi marami pa ring ways to save money kahit na maliit pa lang yung income mo. Sorry, may question lang ako, coach. Anong pinagkaiba ng coach sa advisor? Ay, tanong ko din yan. Oo. Okay, very good. Ang advisor kasi, most commonly known siya as insurance agent. Yes. Yes. Somebody that will advise you which insurance policy to get. As a coach kasi holistic siya. You don't necessarily tell the person na insurance lang yung sagot dyan. Pwedeng digital bank, virtual bank, pwedeng mutual fund, UITF, pwede kang mag-invest sa real estate. You have to really make sure na iba-iba yung pinag-i-investan mo na na-enjoy mo pa rin yung buhay mo. Hindi ka parang magdidildil na lang ng asin na kakaipon mo ng pera. Dapat enjoy pa rin yung life while doing the responsible stuff. So is it safe to say ba na mas magandang makipag-usap muna with a financial coach and then eventually with a financial advisor or at least an insurance advisor? Yes, you might say that. Kasi yung iba din naman ng mga financial advisor, Financial coach na din ba they're sila? also learning the ropes on how to become a financial coach. Kasi minsan, it takes time for them to really know which type of learnings ang kailangan nilang ma-adapt para makapag-advise sila holistically. May mga advisor din kasi na hindi pa nakakapag-try mag-invest sa real estate. Kasi usually, ang isang financial advisor ay may nire-represent na brand. So Yes. minsan, ipinupush din nila talaga Kumbaga yung brand. may bias. Tapos minsan parang kahit sila wala pa naman nung ganun, pero kaya ino-offer bago nila, pa di ba? lang. So parang feeling ko mas okay din na may coach na pwedeng makausap. Actually, ngayon ko nga lang din nalaman na Ako may ngayon ko lang coach. na-realize. Kasi lagi ko naririnig, advisor talaga. Advisor. So Yes. at least alam na determine natin kung ano yung pinagkaiba Yes. nung dalawa. Kasi pag si coach, parang in general, mas ano siya, wala siyang brand na hinahawakan, kino-cover mostly parang yung magiging ano mo talaga,
saving sa future yung pwede niyang alalahanin compared sa mga advisor na may mga brand na ipupush sa'yo. Diba? Although, to be honest, meron din ako talagang kinikerry na company. Mga companies. Pero I'm not really pushing for that if it's not needed. Lalo na dun sa kakausap natin. As compared din sa coach, parang training coach, di ba? Di ka naman pwedeng bigyan na lang basta ng training tapos di pala kaya ng katawan mo, yung resistance mo. Pwede pong pa-elaborate lang ng konti kung saan magandang ilagay ang money. Ako, yung ganun yung thinking ko nung nag-uumpisa ko. You have to have your real estate. Kasi doon talaga sure ball nag-appreciate yung value ng isang asset. Yun din yung naging pitfall ko kasi masyado ako nag-invest sa real estate, especially during the pandemic. Talagang parang ang sakit sa puso. May mga clients ako na syempre yun yung iniisip din, real estate. Hindi naman nila mabenta or hindi nila maliquidate. Lalo-lalo na kailangan nila ng pera kasi yung isang kamag-anak nila nagkasakit. Tapos yung negosyo nila wala na. So mahalaga talaga na hindi lang iisa or dadalawa lang yung pinaglalagyan mo ng pera. Kailangan talagang aralin ng mabuti, especially with someone you trust that you can help you with. Although marami kasi ngayon, di ba, yung mga YouTube na pwede kang mag-search na lang. Minsan yung mga ganon, okay din naman, pero marami pa palang ibang resources na makakatulong sa'yo to really make sure na yung portfolio of investments mo are intact. Kahit anong mangyari, kahit magkagyera, kahit magkaroon ng pandemic, hindi ka magkakaroon ng ganong kataas na stress. Yung sa crypto. Sa crypto, nag-try din ako niyan. Apparently, maganda siya for as long as willing ka din mawala ng pera. If ever. Yung pera na ilalagay mo sa ganong ka-risky kasi hindi siya regulated. So kung maglalagay ka ng pera sa mga ganong klaseng investment na super risky, dapat sa isip mo, kahit hindi mo siya kunin, okay lang. Pero kapag nag-earn, bonus na yon. So mga ganon. Saka kailangan mo siyang aralin di ba? Lalo na yung crypto kasi iba-iba talaga siya. Depende sa merkado. Volatile Ang siya. dami ring scam. Oo, tapos ginagamit siya for scams. Kumbaga parang, kami na lang mag-i-invest sa'yo for crypto without thinking na yung pinagkatiwalaan mo, hindi naman talaga nilalagay sa crypto. You have to really discern then what makes a good investment na legit at talagang regulated. I remember during the pandemic, meron talagang time na yung crypto, sobrang wild niya to the point na meron pang isang sikat na game dati na talagang, kasi kahit ako nag-invest ako doon, na-mention ko to before. Ako pa-invest din. Kasi during the pandemic, nakita ko, most of my friends, talagang sobrang post sila, naghahanap sila ng mga scholar kung tawagin, na pinapasahod nila, sila yung mag-i-invest and all. Ang mali ko lang nung time na yon, siguro sobrang tagal ko siyang pinag-isipan at pinagdesisyonan. Nung time na mag-i-invest na ako, bumagsak siya. So I invested 300k that time. Wow. Hiwalay pa yung pinapasahod ko dun sa mga scholar ko. Buti na lang nung time na yon, mga scholars ko, mga kapatid ko lang din. Pero imagine mo yung investment. Tapos hindi ko siya napag-aralan kasi nakinig lang ako dun sa mga hearsay. Kasi syempre yung mga friends ko nung time na yun, sige invest ka best, ako bahala sa'yo, ganun. So, wala talagang bumalik ng time na yun. Grabe pero, yung financial risk mo dun, Oo, pero nung time na yun, parang sinabi din naman sila sa akin na parang medyo risky to ha. Nung pumasok din kami dito nung una, walang assurance. Pero ngayon kasi medyo maganda yung takbo. Pinapakita nila sa akin. Pero yun nga, ang mali ko lang nung time na yun, hindi ko talaga siya napag-isipan, hindi ko siya na-research, na nagbase ako dun sa mga hearsay ng mga friends ko. Pero naalala ko na naman. So after nun, hindi mo na Oo, parang after nun, hindi ko to invest siguro dinisyonan kong unfollow muna sila bilang hindi, parang hindi ko na rin nasisi kasi actually, decision ko rin naman yun. At tinanong din naman nila ako kung sure ka, ganyan. Parang ako nun na silaw lang din ako sa, ang ganda. Kasi yung hype. Yung hype, yung mga online everyone is time talking na yun. about it. Saka syempre, parang patay lahat ng industry nung time ng pandemic. Even the entertainment world, di ba? Showbiz, wala. So parang, ikaw, mag-iisip ka kung paano ba lalagay yung natitira mong savings? Sa mga ganyang klaseng cases, dapat alam mo rin kung kailan ka magsa-stop loss na tinatawag. You have to know na, bumababa siya. Ano ba? I-risk ko pa rin bang ilagay dyan yung pera ko? Or pwede ko na muna siyang kunin kahit nawalan ako ng 20%? Kasi marami din akong client na hindi naman na biktima kasi kumita naman sila doon. Pero kumbaga dapat alam mo lang din na huwag ka masyadong greedy. Kasi yung greediness minsan yung lalong magpapahirap makakadali sa'yo. sa'yo. Uubos sa'yo. Uubos sa'yo. Pero yung mga yun naman, naging mas cautious sila. Kumbaga it's a learning process din. Yes. Tulad siguro sa'yo, May learning curve dapat din talaga, no? Hindi ka na siguro maglalagay siguro ng ganong kalaking pera nang hindi din talaga tried and tested for a long time. Lalo na kung medyo meron hype. bang parang niisip ko kasi when it comes to doing small investments muna, meron ba siyang ito lang yung parang pinaka-cap na ganyan? Wala naman. Yeah, meron actually. Kapag kunwari, parang floor, parang tinatawag na floor na ito, okay na to,
para masabing hindi naman ganun ka-scamish. Okay. yung ano. Ako, ang rule of thumb ko, basta pag 5% a month and above, medyo mag-isip-isip ka na if it's really a good or in terms of legit investment. percentage. Oo, parang ganun. Not unless that's a traditional business. It will take a certain time before mo ma-recover yung investment mo. Then after that, saka mo makukuha yung mga earnings na yan. Meron kasi ngayong mga investment, tulad nun, may nag-alok sa akin. Sir, maglagay ka lang dito ng 50,000. Kikita to ng 5% every month. Ganyan. Sabi ko, paano nyo muna yan pinapakita? Where do you put your money? So, yung mga ganon, kailangan magtatanong-tanong ka rin muna bago ka talaga sumugal dun sa ganong invest. And Coach, ano naman, pagdating sa pagpapalago ng pera, ano yung thoughts mo doon kung saan ba mas lalago yung ang money natin? Through income or passive income? Mas maganda pareho. Pag tinatanong ko ng clients ko about dyan, paano ba ako mas kikita ng malaki? Of course, ang pinaka-bulk sa ngayon, kung wari nagsisimula ka, yung active income mo. Ano ba yung trabaho mo ngayon that will give you the most money of your time? Ikaw, Jorik, ano ba ang main job mo? Or talagang raketero? As yung main... social media talaga. Ako, yung mako-consider ko na yung consistent na nagbibigay is the company, yung own company ko. Pero co-founder din ako sa ibang companies. So investor ka din. Parang ganon. Tapos iba pa yung niraraket ko, which is the brands, content creation, ganyan-ganyan. In your case, that's good kasi at least you have many sources of income. Ikaw, yung skill mo, yung pinaka-investment mo. Yung passive income lang yung gusto kong i-unlock. Though may mga affiliate earnings ako, which I believe is somewhat passive na rin siya kasi monthly. Wala hindi ko na siya iniintindi, parang papasok na lang and all. Pero hindi siya ganun ka parang consistent in terms of laki. Sometimes nagugulat ako, biglang ang laki, tapos biglang ang liit. Though hindi ko naman na siya ginagalaw talaga. I see. Pero I think parang kulang pa. I see. So ako, kaya ko siya tinanong kasi depende rin yan sa upbringing or ano ba yung naging background nitong nag-iipon ng pera or nagkumikita ng pera. Kasi kung comfortable siya na employed na parang, sige, I will give my time for 8 hours basta give me something like this and nag-e-enjoy siya dun sa trabaho niya na yon, then go for it. Active income yan. Pero if you're the person na parang gusto kong mag-travel pero parang kukulangin yung pera ko kung active income lang yung gagamitin ko. Then look for ways to para make most of your other time. Kung kuwari 8 hours ka nandito, o ano kaya pwede mong gawin mga 2 hours more after work na mag-e-enjoy ka tapos makikita ka pa ng mas malaking pera. Tulad yan, affiliate marketing, di ba, yung pagiging raketero. To answer that, mas maganda pareho na meron ka. I-make sure mo lang na when you dip into different investments or different incomes, hindi masyadong spread, yung hindi masyadong manipis na yung attention mo na parang nakalimutan mo, ay nagtatrabaho pala ako, nakalimutan ko pala, nagko-content creation ako, wala na pala akong i-content this coming weeks. Dun nagtitiwala yung tao sa'yo, dun umaasa yung tao sa mga advice mo. So make sure lang siguro mag-focus ka certain tatlong. Na yun yung core mo na. yun yung core mo. Tapos siguro kapag medyo na-master mo na yun or meron kang mga tao that can help you manage those 3 things, then that's the time that they invest in other things naman. Para sa atin talaga to, Jorik to. Parang ano naman talaga siya. Nagigets ko yung sinasabi ni Coach na parang okay lang naman both na makuha mo yun as long as you can manage. Yes. Diba? Kasi para saan pa kung madami yung pinagkakakitaan mo kung may mawawala namang isa dahil grabe yung tutok. O kaya pwede ka pang masira dun sa mami-mismanage mo. Yan talaga papasok kung hindi pwedeng ganid ka talaga sa yung tanggap ka lang ng tanggap kung hindi mo rin naman kayang panindigan, di ba, mahirap. Which is problema natin yan as raketero. Parang yan ang isa sa mga sakit na mga mga content creators or kasi di ba minsan laging natin minimension na parang pag content creator ka, hindi kasi fix yung pasok ng pera. So parang hanggat may nag-i-inquire, hanggat may pumapasok na project, tanggap tayo ng tanggap. Kahit minsan yung timeline, hindi na natin nasusunod kasi wala nang time. Wala na tayong masingitan kasi bukod dun sa pagiging content creator mo, meron ka pa talagang yung iba may main mga job pa. Oo, diba? So better talaga na kaya mong i-manage kung gusto mo talagang kumita ng marami. Yes. Yun talaga yun. Saka you have to think about also yung quality ng time mo. So, minsan kasi we're too overwhelmed with things na, yung mga opportunities coming to us without thinking na, oo nga, masyado mabilis yung oras. Hindi mo na na-enjoy yung oras mo with your family, yung oras mo with yourself. So, dapat, pag nag-isip ka ng isang opportunity na papasukan mo, hindi ka naman na-stress out. Alam mo yun, nagkasakit ka na sa sobrang dami
dami mong iniisip. Ano't ano pa yung pagyaman mo kung ang end up mo pala doon mo lang siya gagastusin sa ospital. Parang sayang naman yung... Doon ka na mag-i-staycation sa ospital. Ang dami mong pera pero hinang-hina ka naman. Tapos magagastos mo lang sa hospital bills, diba? Yun yung yung nakakatakot na idea. No? Ang ideal sa akin, kung halimbawa entrepreneurial yung tao at nasa employment siya, isip ka ng ibang ways na kahit 4 hours ka lang sana magtrabaho every day pero kumikita ka ng as if you are working 8 hours. Yes. Tapos the rest of your hours, yung 4 hours na titira sa a day mo, passion talaga na parang bonus na lang kung kumikita ka or hindi. For example, content creation. Ako minsan nagko-content create lang ako. Basta gusto ko lang mailabas yung creativity ko. Right. That's yun lang. Oo. Tapos natutuwa lang time ako. ko siya. Oo. Kapag kunwari may lalapit sa akin, gusto makapag-collab. Oh, wow, that's nice. Naniniwala naman ako dun sa produkto. Then why not? Bigyan natin sila ng chance para mas makilala. So mga ganon. Kailangan lang natin i-balance out yung time natin and the opportunity to make most out of our lives. Minsan, nakaka-overwhelm talagang magtabi ng pera. Pero mas panatag ang loob kapag safe, secured, at may interest. Sa Salmon Time Deposit, mas kampante ka na. Terms and conditions apply. Salmon Time Deposit is a product of Salmon Bank, Rural Bank Incorporated, a bank regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are only accepted within bank premises or through authorized bank channels. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ito naman, Coach, I wanted to understand yung parang idea mo when it comes to stability since sabi mo nga, mga trentahin, iba na ang iniisip. So, yan na rin talaga yung parang gino-goal namin. Though, I can proudly say na somewhat stable kami as a family, no? Nabayaran lahat ng utang. May konti namang savings and investment, no? Pero for you, ano yung parang picture, no, ng stability? Yung stability kasi sa akin, yung nagagawa mo yung gusto mo without thinking how much ba yung gusto mo. Punta ka sa, parang feel kong kumain ng steak. Di ba minsan kapag medyo may ganun ako. alam May na mga alam mo yung pera mo, ganyan. Minsan mag-hesitate kang pumasok kasi feeling mo mahal, ganyan. So for me, ang isang stable na tao, pag meron kang gustong bilhin, pag meron kang gustong gawin, hindi na question dyan kung magkano. Kasi nga, you want to enjoy, you want to celebrate yung buhay mo. Hindi mo kailangang isipin, ay, wag na lang, next time na lang kasi mahal pala, ganyan. So, siguro yun, may constant stream of income kang pumapasok, tapos kumbaga, optional na lang. Oo, optional lang kung magtrabaho ka or hindi, gising ka ng alas 10, pag-check mo ng bank account, ay may pera pa ulit ako. So, for me, that's stable. Tapos hindi ka baliw, hindi ka ngarag, hindi mo kinakausap yung sarili mo. So, kinabahan naman ako dun sa stable baliw. yun. Kasi di ba mentally stable is also a sila, topic. pwedeng maka-affect talaga. Oo, hindi na siya healthy. So, yun for me is stability. Coach, when it comes to financial tools naman, ano yung mga ginagamit mo or pwede mo mga recommend sa mga audience natin? Maraming financial tools ngayon na talagang very worthwhile putting into, especially kung wala ka pa talagang naiisip na like zero negosyo, idea. diba? O zero idea ka pa kung saan walang goals, diba? Or magkano ba kailangan kong ipunin for X number of years, ganyan. So yan, mga virtual banks is a good way to put your money in. Secured naman kumbaga yan kahit paunti-unti. Yes. No? Yun kasi yung parang idea ng virtual banks bukod sa mabilis, no? It's easy to use. It's liquid. Hindi mo siya kailangang itali for a certain period of time. Correct. And malaki yung interest, kumbaga. Yun pala yung parang starter. Yeah, yun yung starter. Mag-save ka everyone. muna ng at least 3 months of your income. Kasi ang logic ng emergency fund, what if hindi ka makapagtrabaho or ayaw mo na doon sa trabaho mo or bigla ka na lang basta ayaw magtrabaho. May 3 months ka na sweldo na magko-cover doon sa usual expenses mo. So, ang rule of thumb dyan, pag naglagay ka ng emergency fund, it has to be immediate mo siyang makukuha. So, ang ganda ngayon ng mga virtual banks kasi pag naglagay ka ng pera, hindi siya super cents lang yung kikitain. So, habang hindi mo pa talaga ginagamit yung emergency fund mo, tumutubo siya ng 4%, 6%, 8%, di ba? Depende kung kailan mo siya talaga kailangang gamitin. So, yun, virtual bank. Ngayon,
natapos mo na yung pera mo sa virtual bank, meron ka ng 3 months worth, di ba? O ano pa yung iba mong goal na gustong gawin? Gusto mo bang bumili ng kotse? Yes. Gusto mo bumili ng bagong relo para medyo may i-flex ka habang yun, pwede mo siyang ilagay sa mga mutual funds na medyo conservative, balance, yan, UITFs. Ngayon, kung medyo long-term na yung iniisip mo, gusto mo medyo magkaroon ng passive income na sure ball na yan ever since, yan, saka ka pumasok sa real estate. And of course, don't forget getting insurance. Kasi minsan, kaka-invest mo ng kaka-invest, bigla kang nabaliw, nagkasakit, o di ba kayo na-aksidente. Imagine mo, may isa kong client, 15 years niyang inipon yung 3 million pesos niya. Without thinking na may biglang sasalpok sa kanya na bus. Tapos sa sidewalk siya. Wala siyang, alam yun, hindi niya alam na, syempre wala naman talaga nakakaalam sobrang na unexpected, di ba? nababanggain siya, nalumpo. So how will he work? Saan siya kukuha ngayon ng income? Di ba? So kung may insurance siya, or syempre may insurance siya, may perang pang-replace doon sa naging opportunity na nawala sa kanya because yun nga, yung risk is napasa doon sa insurance company. Yung insurance company ngayon, obligasyon niya ngayon bigyan ng pera tong tao na to. Every month, dahil na-aksidente siya, nabalda siya, meron siyang pera doon sa insurance company. Bukod sa investment, alam mo muna yung basic needs mo covered. Meron kang protection. When we say protection, hindi mauubos yung pera mo pag may mga unexpected events na nangyari doon sa buhay ng tao. And then after that, pag medyo okay ka na, that's the time you give back. Mag-charity ka, donation, etc. Distribute mo yung mga excess mo para dumating lalo pa yung mga good karma sa'yo. So for me, yun yung simple formula ko lang. Pero depende again kung ano yung situation ng tao. Kasi yung iba may utang palang sobrang laki. Depende din sa earnings nila, diba? Paano natin i-manage yung pera nila na wag ma-overwhelm doon sa pwedeng gawin pa doon sa kinikita nila. Paano muna natin isosolve yun? Kasi ang hirap mag-invest na yung interest ng utang. Napakalaki. Edi anong sense ng pag-i-invest, di ba? Wala. So yun, inaayos natin muna. Buti na banggit ni Coach yung about dun sa mga virtual banks. Kasi ako, I think 2 years ago, 2023 lang ako nagkaroon ng idea about sa mga virtual banks na yan. Kasi parang for the longest time, nasa bangko lang. Magkano lang naman usually yung interest ng bangko. So ako, Coach, hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Siguro right now, I have 6 e-wallets and virtual banks na in-spread out ko talaga yung pera. Kasi napansin ko na bukod sa mas mataas nga yung interest, may mga cashbacks pa yan. Tapos, nandun pa rin naman yung pinaka-main bank ko. Pero yun nga, parang centavo lang yung tinutubo niya compared dito sa virtual banks. Pero meron pa rin kasing mga tao, Coach, na hindi sila familiar with the virtual banks. And minsan ang ginagawa nga nila, pa rin silang gumamit. Di ba sa dami ng nangyayaring scamming ngayon, alam naman natin, di ba? Parang minsan kahit gaano ka tindi yung password at protection mo, napapasok at napapasok kahit gaano ka-establish yung virtual bank na yun, sometimes talaga meron ka mababalitaan na ganito, ganyan, di ba? So parang ang hirap rin talaga magtiwala. So, sa lahat naman kasi ng investment, may risk may risk talaga. Oo, kahit na nasa bangko pa yung pera mo, may risk yan. So, dapat aware ka lang na although maganda ang kitaan sa mga ganitong klaseng investment, you have to be careful din of your cellphone. Yes. Diba? Minsan nasa tao na rin Kahit gaano ka-secure yung bank mo, kung click ka naman ng click ng link na hindi mo naman alam kung saan mapupunta. Kasi simple clicks lang kasi. So, aside from financial literacy, dapat cybersecurity rin. Oo, alam mo na inaaral. Oo, hindi ka basta-basta lang na, uy, meron palang, ay, sabi dito may rewards points daw akong hindi nakuha. Tapos galing sa ganitong legit naman na na company. Kinlik naman niya, di nilagay niya yung details niya, may tumawag, edi yun na yung cost. Tapos magagalit ka dun sa bank. Ba't ka magagalit sa bank? Sino bang may sabing i-click mo yung link? True. So, kumbaga kasalanan mo din. Diba? Ngayon, hindi naman natin dinidiscount yung fact na minsan yung bank mismo, may din kumbaga talaga. Mga insider. May mga ganun ding instances na, bakit nga ba alam nila yung information ko? Hindi ko naman sinasabi yun sa ibang tao. So, kailangan mo lang din talaga maging ready and kailangan maging palaban ka din in a way. Kailangan marunong ka magsalita, kailangan marunong ka magreklamo. Alam mo kung saan pupunta pag kunwari ay may nangyaring ang ganyang incident, call center ng bangko na yon, para immediate din yung effect nun. Kung kailangan mong i-social media para pansinin ka, ikaw bahala kung paano mo siya gagawin. Actually, ako,
Coach, personally, na-experience ko yan, muntik na akong ma-scam. Kasi yung nagde-text talaga sa akin ay si Globe. Si Globe mismo. Tapos meron daw akong parang points na may expired, blah, blah, blah. Pero nagduda kasi ako nung clinic ko na parang 90 pesos lang yung babayaran ko para makuha ko yung headset. Pero ang kailangan mong gamitin ay credit card. Hindi pwede yung mga online banking. Tapos, buti na lang, before i-click yun, parang nagdalawang isip ako. Tapos, kinabukasan, may dalawang content creator na nag-post na same nun. Imagine mo, ang nag-text sa kanila mismo, yung mismong account na Smart, Globe. Scary. So, medyo sketchy, nakakatakot. Kaya ang laging paulit-ulit na sinasabi lang natin kahit ng mga ibang content creator, kahit galing pa yung mismo dun sa bangko mo or sa service provider mo, kapag unusual, wag mong i-click kasi hindi naman sila nanghihingi ng OTP. Pero minsan kasi, talagang parang may engganyo ka pagpagod ka rin. Saka hindi pag sinabi sa'yo na 7,000, may expired mamayang 12, syempre matataranta ka na parang, uy, sayang to kasama to sa binabayaran ko, diba? Pero, Coach, I just wanna know kasi tulad nga yung mga matatanda ngayon, di ba, na parang hindi sila nasanay sa mga virtual banks. Yes. Yung dad ko, yung papa ko, nabi niya, dapat hindi ka kasi nagalagay sa bangko, dapat meron ka pa ring hawak na cold cash. Meron ka. For you, advisable din ba na magtabi ng mga ganong kalalaking pera na talagang cash, nasa vault, or nasa damitan mo kung paano nagtatago yung mga nanay at tatay natin ng pera, or talagang online pa rin? What can you say about that? Ako naman, walang masama na maglagay ka ng, magtabi ka ng pera. Kasi syempre... For emergency pa rin. Oo, kasi hindi naman lahat taga-accept ng GCash o kaya magtitip ka, di ba minsan kailangan mo din talaga ng pera. Pero for me, dapat yung enough lang talaga na cash ang meron ka dun sa bahay mo. Kasi sayang yung opportunity na yung pera na nakalagay sa bahay, it could have earned, sabi mo kahit ka 1% lang, pera pa rin yun, di ba? Kahit sa traditional bank, di ba? So ako, kumuha ka pa rin ng pera, ilagay mo siya sa bahay mo. Ako, as much as possible, meron at least 50,000 cash. Na nasa bahay. Ano to, Coach? Dala mo to lagi-lagi o nasa bahay lang talaga? For emergency? Parang nakakatakot naman magdala ng 50K na. Minsan nakakatakot din kasi maglagay sa amin, lalo na pag naka-condo ka, naka-apartment ka, nakakatakot din mag-iwan, lalo na kung mag-isa ka lang. Oo. Ako, personally, yun yung ko. Kasi, syempre, may mga konting cash ang kailangan talagang pang mimigay ka o kaya kailangan ng basta 50,000 yung rule of thumb ko dyan. Pero iba-iba yun hindi naman necessarily dapat lahat 50,000. Kumbaga for you lang. Gano'n kadami yung minamanage mong, for example, virtual banks, tapos ganito-ganyan. Parang curious lang ako malaman. Ako actually madami. Kasi nga... Parang kailangan mo rin malaman. Pwede mo bang i-share, Coach, kung ilan ang accounts na pinagalagyan mo ng pera? Hindi, maybe because kasi financial coach siya. So, kailangan niya malaman lahat. Kasi ako, personally, Coach, I have, bukod dun sa pinaka-main bank ko, meron akong 5 e-wallets and virtual bank na pinaglalagyan ng kinakalat ko yung... Yeah, ako okay yan. For as long as natatandaan mo may pera ka dun sa banko na yon, di ba? Ako, syempre, di ba ngayon may maximum limit na per account holder per bank na 1 million, di ba? So, siyempre, yung ibang pumapasok sa yung pera, tapos wala ka pa namang maisip where to put it. So, might as well put it in different virtual banks. So, okay din talaga. Actually, gumawa ako ng worksheet niyan pwede ko rin yung i-promote. I-download nyo lang yan. Maglagay lang kayo halimbawa kung magkano yung excess cash ninyo. Kunwari, let's say 3 million. Ano ba yan? Parang worksheet ko lang siya. Oo, sheet lang yun. 3 million. Magsasuggest siya kung saan mo siya muna ilalagay para kumita siya ng pinakamalaki. Kunwari, itong bangko na to, magbibigay siya ng ganito per 100,000. Tapos yung susunod dito, itong bangko na to, magbibigay siya ng ganitong amount kasi may promo siya. So at least alam mo na, documented, yung pinakamalaking return na pwede mong makuha, depende kung ano yung distribution ng banks. Nandun na rin yung mga promos mga banks. so may kita natin. Percentage, tapos even the virtual banks andyan. Yes. Okay. Kasi akong ginagawa ko, sinesearch ko pa sa TikTok. Kasi nag-iiba-iba nga. So at least dun sa sheets mo, nakalagay na rin lahat doon. Kung ano yung updated na interest rate niya, tapos dun na lalabas kung magkano yung kikitain niya kapag ito yung nakalagay dyan. Okay. Tapos, kailan mo siya mawi-withdraw, mga ganun. Very helpful yung ganung klase. Download natin yan. At least pwede natin pakinabangan pala yun. Especially if you have multiple kasi virtual yung pinaka-basic yun yung pinakamadaling pag-investan na medyo malaki din yung interest. Pero for me, mas marami pang ibang investment. Depende talaga doon sa risk appetite mo, kung kailan mo siya kukunin.
Kasi minsan yung kalaban natin yung disiplina. Pag nakita natin, wow, meron na akong 200,000 na kinita na interest. Oh my God, sa ko to gagastusin. Parang deserve kung pumunta ng Hong Kong o kaya pumunta ng Greenbelt, bumili ng maliit na Hermes or something. Alam mo yung ganon? So, kalaban natin ng disiplina. Kung yung pera pala na yun, katulong magkaroon ka ng 100 million retirement fund. Di ba? Ang sarap sana ng buhay mo noon. Pagdating mo ng 50, 55 years old, natutulog ka na lang sa maraming pera, di ba? So, ganun. Natahimik kayo. Since you mentioned about this 100 million retirement fund, ngayon ko lang, nakita ko yan siyang na-mention ko kasi kanina, di ba? Parang if there's something na gusto kong matutunan, that would be retirement fund din talaga. Or kailan ba yung earliest possible na makapag-retire and all that, no? Kasi ang sakit na sa likod. Personal na pala yun. Personal na pala, no? Pero how can regular people, no, start computing for it, no? And talagang ma-push nila yung vision nila na makapag-secure ng retirement fund nila, especially for me and my husband, ganyan. Lalo na yung si Coach ay meron siyang nag-trend talaga na video na talaga? Nag-discuss siya about the 100 million retirement fund before, di ba? Tama. So, yun, tell us about it. Is that a common concept? Hindi, kasi before, di ba, parang when you say you have 1 million, ang yaman-yaman mo na. Oo, pero parang ang higit naman kasi. Pangkain ng dati yun. Ngayon, 100 million na is the staple. Lalo na pagdating ng panahon. 10 to 20 years from now, 100 million is the new 1 million. So, ang tanong ngayon is, how are you preparing for that? Kasi 100 million today might be big, pero pagdating ng panahon, considering the inflations na maaaring mangyari, mga uncertainties na maaaring mangyari, 100 million could just be the enough fund that you might have. So, simple lang siyang computin actually. Kung wala kang pag-iinvestan ng pera mo, 100 million divided by kung ilang years na lang bago ka mag-retire. So, ilang taon ka na? 31. So, anong gusto mong age ka mag-retire? Pwede ba next year? Ganun ka din. 100 million ka na pero ngayon. Dapat, hindi pa kaya. Charot lang yun. Sige. Sige, ngayon, pinaka-safest live tayo na computation. Like, everyone naman is parang 50 or 60. 29 years from now. 31 kailangan ka, maging diba? Healthy ako na. Kailangan na 31, no? Yes. So, 29 years from now. Okay. Parang kinabahan ako bigla nung magko-compute na. So, 100 million yung gusto nating pera, di ba? 100 million. Kahit 50 million na lang. Grabe yung iniisip ko pa lang yung 100 million. Saan kung kami nagsusugutin yun? So, lumalabas dito, para magkaroon ka ng 1 million, kung wala kang investment dapat every year, meron kang 3.45 million na iniipon. Ganun pa naman niya. Kung hindi ka nag-invest. Pakapit ako sa mic. Ngayon, ang tanong ko ngayon. Investment plus yung retirement fund kung wala kang investment, ibig sabihin, kung may pera ka ngayon na sobra-sobra, kailangan magtabi ka doon sa sobra-sobra mong money ng 3.45 million para pagdating mo ng 29 years after, meron kang 100 Buhay million. Ako. Grabe. Pero may 3.45 million ka ba ngayon? Diba? Wala. Diba? Parang siguro sa akin din ako mag-retire. Sinampal ka ng kahirapan. Work na lang ako. Pero din naman, matatapos din naman, work na. So kung client kita, aalamin ko kung ano yung investment portfolio rate mo. Ibig sabihin, ano ba ang usual percentage income mo dun sa lahat mo ng investments? Kunwari, nag-i-invest ka sa real estate, nag-i-invest ka sa mutual fund, nag-i-invest ka sa stocks. Ano ba yung average rate of return mo sa bawat isa na yan? Tapos kukumpitin ko yun. Kung magkano lahat yan, ibig sabihin, ito yung kakayanan mo para mapalago yung pera mo. So let's say, after ko ma-review, ang rate of return ng investment mo ay 6%. Ibig sabihin, kapag kinumpute ko lahat ng investment mo, parang lahat nag-average 6%. From 3.45 million na kailangan mong ipunin every year, ito yung effect, 3.45 million every year, magiging 1.3 na lang siya. Malaki pa rin, di ba? Pero, ibang-iba siya sa 3.45 million. Kasi every year, dahil kumikita yung pera mo ng 6%, kailangan mo na lang magtabi ng 1.35 million. So, sa mga nakikita
nakikinig ngayon, baka na-intimidate kayo sa numbers. Sa milyon-milyones na usapan. Ano ba to? Milyon-milyon na yung kailangang ipunin. Hindi po kailangang milyon-milyon. Ang point lang po dito is you have to start somewhere na kaya mo at hindi ka masistress na ipunin yun consistently. Ang mahalaga, ginagawa mo siya and then pagdating ng panahon, meron kang mas malaking pera kumpara dun sa kung hindi ka nagkaroon ng paghahanda na tinuro natin, no, dito sa mga ganong klaseng learning sessions. So yun, so 1.35 million. Ngayon, kung meron kang negosyo na kumikita ng at least 20% every year, ganon kasi mga negosyante, no, yung parang net profit nila, yun yung gusto nilang, imagine, no, 101,000 a year na lang ang kailangan mong ipunin to get 100 million. O kaya na yung 100,000 na divided by 12. That's less than parang 8,300 a month na lang yun. Kung sa negosyo siya naka-invest at consistently 20% yung kinikita ng negosyo mo every year. So very important talaga na isipin mo, ito yung oras natin lahat. Ano ba yung magbibigay sa akin ng best return out of my oras? So kung employed ka ngayon, yung nakikinig ngayon, deserve mo ba yung ganitong klaseng salary? Oo. Kung hindi mo deserve yung ganyang salary, hindi ka bibigyan ng boss mo ng mas malaking salary. Kailangan may gagawin ka sa sarili mo. You have to invest on yourself. Kailangan, kunwari, content creator, kailangan magaling ka mag-research. Ano bang trending ngayong pag-usapan? Kung kunwari, di ba? Certifications. Yes. O kaya, ano ba yung skill na kapag inaral ko, kahit wala akong ibentang item, kukunin nila ako for my kaya you can experience. Charge premium, yes, diba? Or my intelligence, my, di ba, may brightness dahil nga ang dami kong nanalaman. So, start from that and then, ayun, tulad ko, hindi ko naman expect din na, yan, kukunin akong mga, dito sa mga gantong mga talks na to. But, it helps me then, in a way, it's a learning process kasi I'm not usually somebody na talagang ganito magsalita, mag-talk. Kasi I'm naturally an introvert person. Hindi talaga ako yung kuwari, hindi mo ako tatanungin, hindi ako magsasalita. ganun akong tao. Kaya kuwari magpapapicture, kunwari may ginagawa ko sa cellphone, ganun akong tao. Pero natututunan ko siya ngayon kasi nandun yung desire ko na makatulong. Kumbaga parang mas mataas yung ganong level ko. Sige na nga, magsalita-salita na din ako. Total, may sense naman siguro yung sinasabi ko. So ganun dapat yung mindset na. Parang ano siya, MK, no? Sa dami ng mga naging discussion natin ngayon, parang naisip ko lang na most of the people ang iniisip nila lagi kung paano kikita ng pera. Yes. Pero after that, dapat maisip din natin kung saan natin siya ilalagay ng tama. Yes. Na hindi lang siya basta-basta mag-stay dun. Matutulog lang. Investment talaga. And then, yung mga right tools na pwede mong paglagyan para umikot din yung pera. At syempre, secured ka din dun sa pinaghirapan mo na pera na meron ka for the future. Correct. Nakakatawa marinig kanina yung parang, yung kahit yung simpleng sheets lang na ginagamit, no? Though, parang pag hindi ka pa talaga familiar with this financial tools, no? Or the virtual banks and other things pa na pwede mong i-consider, very overwhelming siya and mas stuck ka lang, parang gusto mo na lang na magtrabaho and save lang. Yes. Kasi I think, yun for everyone. tendency. Oo, yun talaga. So, parang sobrang ano nito, no? Talaga ma-open talaga yung mind mo. Bago diba? Oo. Saka dapat, meron ka talagang goal. Importante yung goals. Kasi mas yan yung magiging drive mo lalo. Hindi lang basta kumita ng pera. Kung saan mo gagamitin yung pera at saan siya mapupunta. Yun yung pinaka-importante. Kasi yun nga, sinabi ko kanina, parang pag tinatanong ako, para saan yung iniipon mo? Yung iniipon mo, for the future. Parang yun lang. Pero hindi mo alam kung saan ba sa future mo paglalagyan yan. Ano future ba yan? Lalo na, kailangan mong grab mo na yung opportunity hanggat malakas ka pa, hanggat marami ka pang source of income. Kasi eventually, sobrang nakaka-inspire. Oo, sabi nga ni coach, parang para saan din naman yung mga pinaghihirapan mo kung hindi mo rin naman makapakinabangan someday, di ba? So, importante rin na alagaan yung sarili para ma-enjoy mo. Realistic din talaga na plans for the future. Yeah, as in holistic future, hindi lang tungkol sa pera. Mabagal na ba ang work device mo? Baka upgrade lang ang kailangan. With Salmon Product Loan, available via Loan Online and powered by the Salmon app. Abot kamay na ang gadget na kailangan mo. Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by SunPrime Finance Incorporated via Loan Online, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS2019-16698.
Coach, sa mga naging client mo, meron ka bang isa na sobrang naging memorable sa'yo na doon sa mga na-discuss nyo, na-advise mo sa kanya, tapos bigla kanyang binalikan na, Coach, thank you kasi dahil sa'yo okay na yung, alam mo yun? Actually, yung pinaka-memorable ko, marami din akong talagang mga rich clients. As in, may iba politician pa. Alam mo yun, talagang upscale type of clients. Pero none of them, hindi ko masabi talagang memorable kasi expected ko na Kumbaga mayaman may naman pera na sila eh. Parang ang pinag-uusapan lang natin. Open-minded na. Oo, kung ano yung paglalagay ng pera. For me, memorable sa akin, yung isang tao na nakinig sa talk ko, isa siyang janitor. Janitor siya ha, tapos sabi niya, ang dami niya natutunan doon sa talk na yon. Imaginein mo ha, dahil doon sa talk na yun, kumikita lang siya ng certain amount every month. Alam naman natin ang janitor. Janitor pa siya sa isang palengke. So just imagine how much lang yung kinikita niya. Pero sabi niya, yung necessity at saka yung importance, yung value talaga na meron kang ganitong klaseng pondo na immediate makukuha kapag kunwari may nangyari sa'yo. Nag-invest siya 4,000 a month. Not only for himself, pero pati yung asawa niya, kinunan niya. Sa iba, 4,000 a month, parang nag-hesitate pa. Kasi malaki na yun, no? For many, workers sa iba parang, natin. 4,000. Samantala kapag kunwari, magbo-buffet, parang okay lang gumastos ng 5,000, di ba? Pero yung 4,000 na yun, kaya siya memorable because doon ko na, parang, doon nagkaroon ako ng realization na at least, ito, no, kahit simpleng tao yung nakikinig sa akin, naintindihan niya yung value ng preparedness, na kapag kunwari pagdating ng panahon, gusto ko rin magpahinga, mag-retire, na kapag ako nagkaroon ng sakit, hindi ako magiging pabigat sa pamilya ko, hindi sila maghahanap ng uutangan, sila maghahanap kung saan sila kukuha ng sa PCSO, pipila, mga ganon. Yun yung pinaka-memorable sa akin because hindi ko in-expect na ang isang ganong klaseng tao ay willing magtabi ng pera just for his naman pala. family. Yes. So yun yung sagot sa tanong mo. That's inspiring. Very, siya. Okay. Mga minimum wage earner lang yung mga ganun, pero less than pa nga actually. Oo. Yun yung nakakagulat kasi 4,000 a month. Ang parang, para sa mga ganun yung klase ng income monthly, mabigat na siya kung isipin mo. Pero kung iisipin mo naman long term, parang tama naman si Coach. Mas okay siya na dun mo nalang ilagay kaysa maubos naman kung saan-saan lang, di ba? Yes. Pero aminin niyo sa hindi, no? Well, that's good to know na meron kang, kumbaga, na-inspire na talagang mag-ipon and all that. Pero parang I feel na marami pa rin talaga sa mga Pinoy na, alam mo yun, parang feeling nila yung financial literacy is a luxury na or para lang naman yan sa mga negosyante, mga mayayaman. Nagda-doubt talaga and sila. all that. Pag save, naku, hindi naman need yan. Bala na, na lang ako, 4-piece na lang or whatever. Ano naman yung take mo when it comes to those na ang thinking nila is luxury ang financial literacy? Dapat hindi kasi ang financial literacy is, for me parang kasama siya sa dapat natututunan ng bata pa lang. Yes. Oo, dapat nga sa Gano school. ka-early ba sana? Ako yung anak ko ngayon na 11 years old na yung anak ko ngayon, turning 12. Okay. Sa sobrang paniwala ko talaga sa financial literacy, in-enroll ko siya sa isang international certification na ang nagtuturo Indians. Sa kanila kasi sa India, mga bata, tinuturuan nila ng financial literacy. Talaga? Yes. So as early as 10 years old siguro, tinuturuan na siya paano mag-ano ng stocks. Ano bang ibig sabihin ng inflation? Ano bang ibig sabihin ng savings? Kasi very important na alam na ng bata kung ano ba yung, paano nagtatrabaho ang pera. Kumbaga paano umiikot. O kahit piso lang yan, o kaya sentimo man lang yan. So for me, it's a necessity because marami ngayong nabubulag. Kaya alam mong Pilipinas talagang ganito. Dami na sa scam. Tapos ang daming bumuboto sa maling tao. Yeah. Because, yun nga, feeling nila instant money always comes kapag kunwari election. Alam mo yun? Lahat ng instant, puntahan, kung literate ka about money, you don't have to depend on people giving you money. Yes. Right. Diba? Don't accept that money. Choose the right person na kailangan mo talagang iboto para
talaga maging maayos yung bansa mo. Kasi without them giving you money, alam mo na yung perang pinaghirapan mo, mapapalago mo on your own. So hindi siya luxury, it should be a necessity talaga na lahat ng tao financially literate. Apparently nga lang, ang konti ng literate sa Pilipinas. Ba yan? Meron bang grabe. numbers yan? May insights ba tayo niyan in terms of... Ang Bangko Sentral naglabas ng financial literacy quotient ng mga Pilipino. Ang baba. Hindi ko lang matanda yung certain percentage. Hindi ko alam na naglalabas sila nun. Pero that's good to know na doon pala nanggagaling. May certain questions na tinatanong si BSP, pag hindi mo nasagot yun ng tama, ibig sabihin, mababa yung financial literacy quotient mo. Saan tinatanong? May mga survey yan. Mga random surveys. Random surveys. Parang tama nga naman na parang, lalo na kung mga bata pa, na natututunan na nila. Kasi yung mga bata, hindi nila alam yung value ng money. Right. Diba? Kala nila dumarating na. Lalo na pag galing ka sa medyo well-off na pamilya, diba? Na parang, tanggap lang ng tanggap. Mas lalo na syempre yung mga batang pinanganak na mahirap, diba? Parang, saka kinakasanayan kasi nila growing up. So maganda na bata pa lang may idea na sila, lalo na sa inflation. May gusto kong i-share kasi yung firstborn ko, 10 years old na siya ngayon. Pero nung 6 or 7 years old siya, ang naging theme ng birthday party niya is parang nagpa-bazaar ako sa kanila ng mga friends niya. So sila yung nagbantay. So parang introduction na siya to entrepreneurship. Tapos nagchika-chika kami konti. Parang tinuruan ko silang very light. Pero that was that time din na parang nagkaroon siya ng idea na he can actually earn money. So parang most likely, ang sumunod na nangyari is parang tinatry niya na i-figure out paano pa siya mag-earn ng money through the digital space kasi nag-edit siya ng video, nagpo-post na din and all that. Tapos medyo nasa creative siya na side. So mahilig siya mag-drawing din talaga and all that. And tinatry niya i-figure out 10 years old. Pero ayoko naman siyang parang, alam mo yun, bigyan ng sobrang daming concept, especially kung financial literacy nga. Pero now that you mentioned na pwede pala and helpful siya for the kids, especially, 10, 11, 12. Mukhang pwede ko na rin simulan. Saka practical skill yan ng math Diba, nag-aaralan natin ng math. Parang pinag-aaralan natin how to add, to subtract, ganyan, to get percentage. Financial literacy is just an offshoot of math. So why not? Tuwan mo lang ng konti. Kumbaga, actual na rin, no? Math na may konting financial literacy, it could have been a different case siguro sa atin ngayon. Hindi tayo masyadong dependent sa tulong ng ibang tao. Right. Parang sa mga subjects ba ngayon sa schools, parang hindi talaga siya naisasama, no? Special. Ewan ko nga kailan ba nila isasama yan? Parang siya, kasi special nga courses, no? Pag tumalino ang mga bata. Saka diba, na-mention ni Coach, meron siyang yung anak niya, in-enroll niya sa gano'n na parang siya, may bayad pa din. Pero sana kung special courses na gano'n, na talagang kailangan na bata pa lang natututunan, sana ibigay ng libre. Diba, lalo na lahat naman ngayon digital na online. Ano ba naman yung i-open mo yung courses to everyone? Kaya gusto ko rin yung mga content creators na gumagawa ng content for free. No, marami na rin ba, Coach, na parang mga financial advisors or financial coach like you na younger generation like yes, marami na rin ba na nakikita mo? Oo, marami din. Pero of course, yung syempre, hindi naman natin i-expect na lahat alam na nila. Kasi nga, they're starting Pero it's a good starting point pa rin na makita mo na they have interest. Yes. Kumbaga, nagpupush talaga sila to learn more, to share what they know. Kasi the more kasi you talk about what you know, the more you remember, the more you know it, the more you practice it. Kaya maganda din talagang ganitong learning experience, no? Yung mga ganitong klaseng talks. Yeah. Sobrang dami nating napag-usapan. Oh my God. Ang dami kong natutunan din. Kasi, alam mo, sa sobrang busy ko sa work at saka sa business, parang nakafocus na lang talaga ako sa earnings, and all that. It's my husband who's doing all the money stuff. Siya yung siya talaga yung nag-aasikaso ng lahat ng investment, lahat ng tracking and all that. Even budgeting, I can't Very important do it yan, budgeting. So siya talaga yung parang nandun sa space na yon. Pero I wanted lang na parang mas maintindihan, no? Kung ano yung parang tatlong parang tip na pwede mong i-provide sa amin na yun kahit yun makalimutan na namin lahat, wag lang yung tatlong yun. Kung halimbawa nag-earn ka na, you really have to know where your money goes. Yun yung number 1 na tip ko sa inyo. Kasi minsan, tulad may pamangkin ako bagong trabaho. Kumikita ngayon,
newly grad 41,000. Aba, waldas talaga. I mean, hindi naman siya waldas for herself but for the family. Tendency talaga. kasi kapag first time mo na magtrabaho. Yes, parang bilis sa grab. Overwhelmed ka. Ang saya. Everyday nag-grab. Alam mo yung ganun. Okay lang yun kasi syempre bago. Pero kung gusto mo talaga ma-maximize yung time mo, yung resources na meron ka, you have to know first where your money is going. Kasi kung hindi mo alam kung saan siya, hindi mo maaaral yung behavior mo towards money. Kunwari, ito pala, no, lagi akong nag-grab every day. Ito pala yung pera ko na nagagastos, no? Ano kaya yung mangyayari kapag halimbawa binawasan ko to at nilagay ko siya sa isang type of investment na makakapagbigay sa akin ng maraming opportunity to grab, di ba? To have more grabs in the future. Mga ganon. So, number 1, alam mo muna kung paano mag-budget. Budgeting mo muna yan. Pangalawa, you have to know what you want. Ano talaga yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Kailangan mabigyan natin sila ng idea. Pwede pala yun. Yung pwede ka palang kahit 35 years old ka palang pala. Pwede ka na mabuhay kahit di ka na nagtatrabaho. Pwede pala yun. Paano? So yun natin tuturuan ngayon kung ano yung mga investment tools na nababagay sa kanya. Depende nga sa sasabihin niya. And pangatlo, kailangan talaga maging disiplinado ka. Sa lahat naman ng bagay, kailangan maging disiplinado ka. Kasi nag-budget ka nga. Sinabi mo, ito lang nga, anuhin mo. Ito nga, alam mo kung saan napupunta. Ikaw naman, konting kibot, may nakita kang something na pwede mong bilhin o kaya may gusto kang puntahan, hindi mo naman siya napanindigan, nasayang lahat ng pinaghirapan mo. So for me, yun yung 3 bagay na kailangan mong matandaan. Yung alam mo kung saan napupunta yung pera mo, alam mo kung ano yung gusto mo, and maging disiplinado ka kung ano man yung inisip mong gawin dun sa pera mo. Ang dami natin na pag-usapan today. Sabi sa'yo, makikinig lang tayo ngayon. Yung mga personal, yung mga inputs namin, mga personal po talaga yon. Parang nakalibre tayo ng consultation. Oo, talaga namin yun, di ba? Kung yung iba ay nag-enroll pa sa mga special courses, kasama natin si Coach ngayon. So thank you so much, Coach, sa pagsama mo sa amin ngayon. At totoo yung sinabi ng MK, ang dami naming natutunan. Ngayon, parang mas lumawak yung isip ko at yung idea ko when it comes to saving money, yung alam mo yun na hindi lang basta-basta nilalagay kung saan-saan mo siya talagang okay mag-invest. At yung security, perang pinaghirapan mo, di ba? And sana sa mga nanonood at nakikinig sa atin, mamulat din sila na again yung pagsisave ng money, yung pagtatrabaho mo para sa future ay talagang malaking bagay siya. At we have to realize din na yung pagsisave ng money, hindi yan para sa mayayaman lang. That's for everyone. Diba? Lalo na kung bago ka pumasok sa pagbubuo ng pamilya, very important yan. Diba? At syempre, hanggat bata ka pa, kumikita ka na ng pera, okay na alam mo na kung saan ito ilalagay. Diba? Kasi eventually, at least, may mangyari man, hindi natin alam, meron kang perang mahuhugot at meron kang mapagkukuhanan. Diba? Ako naman sobrang na-inspire talaga ako today, Coach, kasi alam mo sa community namin na panay-nanay, thousands of moms, gusto ko talaga silang matuto kung paano sila kikita ng pera. And siguro idadagdag ko na rin sa mga sinishare ko sa kanila ito na talagang seryosohin ng financial literacy, not just for us parents but also for the kids, para mas maganda ang ating future. So, sana maraming natutunan ng lahat. Ako sobrang happy. Sana. Yes, saan ka ba namin pwedeng i-follow, Coach? I have my TikTok page, tiktok.com/@LesterMReyes. Yun yung aking TikTok handle. I'm also in Instagram and Facebook. Ang handle ko naman doon is @LesterReyes. So, facebook.com/LesterReyes, IG.com/LesterReyes. So kung meron kayong mga specific questions or specific scenario na talagang hirap i-solve ng sarili nyo lang, try nyo akong i-reach out. Siyempre, schedule lang natin yan para matulungan natin yung tao na yon. Kasi ang hirap talagang mag-solo Minsan trial and error. So yung trial and error part na yon, it could have saved you more time sana kung tama na sana yung gagawin mo right there and then. Pero hindi naman masama na mag-fail kasi doon nga di tayo natututo tulad ng nangyari sa'yo. So, try lang natin itanong or magpa-consult. Yes, magpapakonsult ako Ayan, Sure, alam na sure. this. Sana marami po kayong napulot na para-paraan ngayong araw. Once again, ako si MK of FH Moms. At ako si Joric, your resident rakitero. See you next time sa Para-Paraan kung saan ang usapang pera ay hindi natin tinatakbuhan. Bye guys! Trying to get ahead in your finances? Or just curious about practical ways to handle your money?
Di bale, Para-Paraan with Salmin highlights those conversations. Para may baon kang mga para-paraan by the end of each episode. Kaya, don't miss out. Follow Para-Paraan with Salmin everywhere for more tips and content like this. Sabay-sabay nating hanapan ng para-paraan ang usapang finance. Kasama sina Jorik, MK at ating guests. Mag-follow at subscribe sa aming YouTube, Spotify at iba pang socials para hindi mahuli sa susunod na episodes ng Para-Paraan with Salmin. The views and opinions expressed in this podcast are for educational purposes only. They are not financial advice and do not necessarily reflect the views of Salmon Group Limited or its affiliates. Your financial circumstances are unique. Assess your own needs and risk tolerance. For personalized financial advice, consult a licensed professional. Any products or services mentioned are offered by licensed entities and are subject to the terms and conditions of Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated. For any products and services mentioned that are not from Salmon Bank, Rural Bank, Incorporated, please verify legitimacy and current rates directly with their providers. All accounts and loans discussed are subject to the bank's Know Your Customer and due diligence processes. Loans carry obligations and are subject to approval, applicable interest, and fees. Borrow responsibly and only from lenders licensed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Be cautious of unlicensed applications. Any mention of personal earnings are examples only, as there is no income guarantee. Success is dependent on individual effort.